Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Brother Bong, ang presider sa ating prayer meeting ngayong gabi. Ating pong sisimulan ang ating gawain sa pag-awit at pangunahan po tayo ni kapatid na Gayos. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Gaius, ang inyo pong song leader para sa ating prayer meeting ngayong gabi. Para po sa ating unang awitin po natin ang May Kagalakan Akong Naglilingkod. Tayo naman po ay dadako sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan natin ang ating mga Biblia sa mga awit 6. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang mga talatang 1 hanggang 10. Talatang 1. O Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y naluluoy, O Panginoon. Pagalingin mo ako, sapagkat ang aking mga buto ay nagsisipangalog. Ang akin ding kaluluwa ay nababagabag na mainam. At ikaw, O Panginoon, hanggang kailan? Bumalik ka, O Panginoon. Palayain mo ang aking kaluluwa. Iligtas mo ako alang-alang sa iyong kagandahang loob. Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol ay sinong magpapasalamat sa iyo. Ako'y pagal ng aking pagdaing, gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Magsileo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kasamaan, sapagkat narinig ng Panginoon ang tinig ng aking pagtangis. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Lahat ng kaaway ko ay mapapahiya at mababagabag na mainam. Sila'y magsisibalik, sila'y mga papahiyang kagyat. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami po ay
patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na pangalan, sapagkat kayo nga po ang aming Diyos na buhay na handang tumulong sa bawat isa sa amin. Lalo-lalo na po sa panahon na ang aming mga buhay ay puspos ng takot, ng pangamba. Kami po ay nagpapasalamat na ikaw ang aming Diyos na aming natatakbuhan, nalalapitan at handang makinig sa aming mga panalangin. Kaya salamat po sa araw na ito na pinag-alum niyo po sa amin isang panibagong oportunidad para makalapit sa iyo at makahingi sa iyo ng tulong. Ito po ang pinakadakilang pribilehyo na nasa amin bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya. Kaya salamat po na hindi mo lamang pinakikinggan ang aming mga panalangin, kundi may nakalaang kang tugon sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po na kayo nga ang aming Diyos na tapat, kayo ang Diyos namin na napakabuti, mapagmahal at Diyos na nagpapatawad din sa aming mga kasalanan at aming mga kakulangan. Linisin niyo po ang aming buhay sa gabing ito. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang maging karapat-dapat nga po kami sa iyong paningin at karapat-dapat kami sa mga pagpapala mo ngayong gabi. Salamat po Diyos, lahat pong ito dinadalangin namin alang-alang sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Para naman po sa ating susunod na awitin po natin ang Sa Iyo Ay Ilapit Mo. At bilang paghahanda naman po sa ating mensahe na maririnig ngayong gabi, tayo po ay awit muli. Awitin po natin ang pananalig ko. Ang pananalig ko ay tanging
kalikasan nang makapaglingkod habang buhay. Biyaya mong sapat sa buhay ko'y lakas bawat oras, dahil sinakop mo ang buhay kong ito. Pag-ibig kong tapat iyo, Kristo. Pagdalaw ng tukso sa buhay kong ito, ingatan mo at numay mong banal, akiitang law upang sa piling mo'y di mawalay. Pag sa mundong ito pumanaw na ako, akayin mo, Kristong maibigin, takot ko'y alisin, at iuwi ako sa iyong piling. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon na tayo po ay makapagpatuloy sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Atin pong tinatalakay ang ika-4 na po sa atin pong nararapat na maging pag-uugali sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. Atin pong natutunan sa atin pong unang pag-aaral sa serye pong ito na dapat nating mahalin ang kanyang muling pagbabalik. Yan po yung nakita natin sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. Atin din pong napag-aralan na hindi lang dapat natin itong mahalin, dapat rin natin itong hintayin. At yan po yung ating nakita sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21. Hindi po tayo taga rito, at iniintay po natin ang ating tagapagligtas na siyang babago po sa katawan natin ito upang maging angkop sa atin pong tatamasahing buhay doon po sa langit. Yan po yung nakita natin sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21. Napag-aralan din po natin sa loob ng isang buwan, 4 na bahagi po yung ating inilaan na hindi lang po dapat nating mahalin, hintayin, dapat din nating bantayan at paghandaan. We must also watch and be prepared sa kanya pong muling pagbabalik. At yan po yung nakita natin sa Matthew chapter 24 verses 36 hanggang chapter 25 verse 13. Ang ika-4 naman po na siyang tatalakayin natin magmula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang mga Wednesday, kung loloobin ng Panginoon na sa gantong kaparaanan pa rin po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Atin pong tatalakayin na dapat din po tayong magtiis hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. We must be patient unto the coming of the Lord. At yan po yung ating makikita sa James chapter 5 verses 7 to 12. James chapter 5
verses 7 to 12. At nais ko po na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa teksto pong ito at babasahin ko po sa inyo ang salin po ng dating ang Biblia. Sabi po ng sumulat si Santiago, "Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayan ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang iyong oo ay maging oo, at ang iyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol." Ang Diyos po magpala sa kanyang salita. Tayo po muna'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na makakapagpatuloy kami sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat dahil hindi hadlang, Panginoon, ang ganitong klaseng adjustment na amin pong ginagawa upang marinig namin, mabuksan, patuloy na mapag-aralan at mapagbulayan, Panginoon, ng inyong mga salita sa aming mga tahanan. Dalayan ko, Panginoon, na i-maximize namin itong oras na ito, i-grab namin itong opportunity na ito na matuto sa inyong salita. At ikaw po ang patuloy na lumikha sa serye po ng aming pinapag-aralan ng isang pagnanasa. Ikaw po ang lumikha sa amin ng isang bagong puso, tamang mga pag-uugali, Panginoon, at pananaw sa inyong muling pagbabalik. Sa nararanasan po namin ngayon, alam namin na totoong nalalapit na. Ayaw namin na isipin na nahuhuli kayo sa inyong ipinangako sa amin. Dahil kayo po ay walang hanggan, hindi po kayo kailanman nalilimitahan ng oras. At ito pong inyong pagbibigay pa ng mga panahon sa amin dito sa lupa ay nangangahulugan na dapat naming itama ang aming mga pananaw, dapat naming itama ang aming mga values, dapat naming itama ang aming mga buhay pananampalataya. Dahil ito po ang inyong pagbibigay ng pagkakataon sa amin na sa inyong muling pagpapakita at ating muling pagkikitang mukhaan, magiging katanggap-tanggap po kami sa inyo at ang aming buhay na ito. Kaya dalayan ko, Panginoon, na kausapin mo po kami sa gabing ito. Dalayan ko po ang ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang sumaamin sa gabing ito upang maunawaan namin ang mga katotohanan na dapat naming matutunan sa inyong salita. Lahat mo tayo ilapit namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So atin po munang tingnan sa atin pong unang punto, ang kahulugan ng pagtitiis. Kahulugan ng pagtitiis. At alam ko po na sa salita ng Diyos, depende po kung ano po yung ating binabasa na passage o talata, meron marahil iba-ibang kahulugan ng pagtitiis. At tingnan po muna natin sa atin pong point A,
ano ba ang kahulugan ng pagtitiis mula po sa orihinal na salin. Okay? At atin pong makikita na yung salita pong mga tiis na nakita po natin dyan sa verse 7 sa una pong talata ng ating pong tinatalakay o yung be patient, ito po ay nanggaling sa isang salita sa Griego na nangangahulugang to be long-tempered. Ito po yung salitang macrothumeo, to be long-tempered. Ang macros po ay sabihin ay mahaba or long, at yung thumos po ay yung temper. So, long temper. Ito po ay isinalin sa Lucas chapter 18 verse 7. Ito po yung sinabi na long-suffering over. O sa King James po, to bear long with. At isa po sa mga salin sa Ingles na makikita po natin ay yung salitang bear. Yan. O sa Tagalog po yung pagbuhat. Okay? Na siyang isinalin din po sa aklat sa wikang Tagalog o Filipino in general na pagpapahinuhod. So yan po yung kahulugan mula sa original na salin ng salita pong patience o pagtitiis. Macrothumeo, to be long-tempered. Okay? At makikita po natin na isa po sa tinuturo sa atin nito kung paano po natin i-handle yung ating galit. Okay? Yung ating inis, yung ating wrath. Okay? Dapat mahaba po ang ating pisi. Yan po yung talagang mula sa literal na kahulugan po ng salita pong ito. Tingnan naman po natin, hindi lamang po natin nakita yung mula sa orihinal na salin. Letter B, atin din po makikita ano naman po yung pangahulugan nito ng pagtitiis mula po sa konteksto na ating pong pinag-aaralan. At para makuha po natin yung konteksto, kailangan umatras po tayo sa ating pagbabasa. At makikita po natin yan sa verses 1 to 6 po ng aklat po ng James chapter 5. Malinaw po, kung babasahin po natin ito, yung konteksto, na hindi lamang po sa orihinal na salin, kundi maging sa konteksto, na ito'y tumutukoy sa atin pong pagtitiis o pagpapahinuhod sa mga tao. Being patient towards people. Hindi po ito tumutukoy sa mga pangyayari o sirkumstansya na atin pong nararanasan sa ating paligid. Ang pinatutukuyan po nito specifically ay ang mga mapang-api at mapagsamantalang mga mayayaman. At yan po yung makikita natin sa verses 1 to 6. At atin po munang tingnan sandali kung ano po yung ginawa ng mga mapang-alipustang mayayamang ito. Sabi po dyan sa verse 4, narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid, na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya, ay humihibik. At ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Nakita niyo po kung gaano naging sakim at mapamantala ito pong mga mapagsamantala, ito pong mga mayayamang ito nung kapanahunan po ni Santiago. To the point na kaya nilang ipapatay ang mga ito. Dito po natin makikita mga kapatid, ang pinaguhugutan po ng payo ni Apostol Santiago sa kanila na pagtiisan po nila ang ganitong uri ng mga tao.
So malinaw na hindi po ito circumstansya, hindi po ito pangyayari, kundi mga tao ang kailangan po nilang pagtiisan. Ito pong mga mayayamang ito, mga kapatid, ay walang karunungang nagmumula sa Diyos. Sila po ay mga taong ating maituturing na nagkaroon ng pag-ibig sa salapi, na gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan na nag-ugat sa kanilang pag-ibig dito. Yan po yung makikita natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Alam niyo po, sa panahon ngayon, wala po yung ipinagkaiba sa mga, pwede nating sabihin, mga politiko na mapagsamantala. Mga politikong palihim na ninanakawan ng taong bayan upang magpayaman. Malabo po sa kanilang pananaw na ang Diyos ang siyang nagbigay ng yaman. At dahil siya ang nagbigay ng lakas sa atin na mag-ipon ng yaman, dahil sa Kanya po ito nagmula, dapat ito'y magamit din sa kaparaanang nakalulugod sa Kanya. Alam niyo po, ilang mga bagay na pwede po nating matutunan sa kahulugan ng pagtitiis. Hindi lang sa orihinal na salin, gayon din sa konteksto po ng ating pinag-aaralan. Alam niyo po, number 1, dapat po tayong maging matiisin, hindi lang po sa mga masasama o hindi magandang karanasan sa buhay natin, kundi lalo na po sa mga taong gumagawa ng kasamaan po sa atin. Yung mga oppressors natin. Tayo po, alam nyo mga kapatid, ay binigyan po ng responsibilidad ng Diyos sa mga taong mapang-api, sa mga taong nangaalipusta, sa mga taong nananamantala po sa atin. At ang responsibilidad po na yan ay makikita po natin sa salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Hesus mismo sa Matthew chapter 5, sa Sermon on the Mount, dapat po nating ibigin at ipanalangin sila. Part po ng ating pagiging matiisin sa mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda, dapat natin silang ibigin at ipanalangin. Yan po ba ay ginagawa natin? Hindi lang po yan. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, kailangan po natin silang pagpalain. We must bless them. At huwag po natin silang gantihan ng masama. Sabi po doon ni Apostol Pablo, kung siya'y nagugutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo siya. Huwag po daw natin gantihan ang masama ng masama. Alam niyo po, yung paghihiganti o vengeance o avenging ourselves, hindi po yan sa kamay natin. Sabi po ni Apostol Pablo, sa Diyos po yan. Ang paghihiganti po ay sa Diyos. Vengeance is the Lord. At hayaan daw po natin na ang Diyos daw ang gumanti para sa atin. So hindi lang po kailangan natin silang ibigin, ipanalangin, pagpalain, huwag gantihan, pakainin, painumin. Sabi po sa Romans chapter 13, kung ikaw sa pakiramdam mo o sa iyong palagay, ikaw ay napapagsamantalahan ng gobyernong ito o ng ilan sa mga opisyal ng gobyernong ito, alam niyo po ba na sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 13 at 1 Timothy chapter 2, na dapat tayo magpasakop, dapat nating ipanalangin
ang kaligtasan ng mga naitalagang opisyal ng atin pong gobyerno. Sa ayaw natin at sa hindi, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13, sila po ay ministro ng Diyos. Kaya kinakailangan tayo magpasakop sa kanila. Yes, sila hindi mga mananampalataya, kaya kinakailangan nga nating ipanalangin ang kanilang kaligtasan. At ang kanilang mga gawi ay maaaring hindi nating magustuhan. Pero ang sinabi po sa atin, the command to us is to submit to them and pray for them. Pangalawa, mga kapatid, hindi lang po tayo dapat maging matiisin sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa atin, dapat magkaroon din po tayo ng tamang pananaw sa panlupang kayamanan. Alam niyo po, kung hindi po sa kalakasang nagmumula sa Diyos, wala po tayong kakayahan na maglikom ng kayamanan. Yan po yung sinabi sa Deuteronomy chapter 8. Dapat po tayong magtiwala sa Kanya, sa Diyos na nagbigay ng yaman sa atin at hindi po sa mga bagay o kayamanan na Kanyang ibinigay. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6. Alam niyo po na ang kayamanan, ito'y panandalian lamang. Ito po ay nauubos, kaya sabi nga po ng sumulat sa Kawikaan, ito daw po ay may mga pakpak. At kung inyo pong maaalala sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8, ang kabanalan po, kalakip ng kasiyahan o contentment ay malaki na pong investment. It is great gain, mga kapatid, kung tayo lang po ay magiging banal at kontento. Ang hirap po sa atin, hindi na nga po natin ginagawa yung dalawang yun. Hindi na po tayo nag-i-invest in a life that is godly, and we are not living a life that is content with what we have. Ginagawa pa natin yung kabaliktaran ng dalawang bagay na ito. Pero po ang sinabi ni Apostol Pablo, godliness with contentment is great gain. Kaya nga po, what should we striving for? What should we be striving for, mga kapatid? Yung makikita po natin sa verse 11 ng chapter 6 ng 1 Timothy. Sabi niya po kay Timoteo, datapot ikaw, o tao ng Diyos. Lahat po tayo, hindi lang si Timoteo, ay tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito. At sumunod ka sa katwiran. Ito po yung ating dapat pagpaguran at pagsikapang sa buhay na ito. Katwiran, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Because godliness with contentment is great gain. At kung tutuloy po natin yung pagbabasa sa chapter 6 na ito, ang dami po nating matututunan dito. Alam niyo po na maaaring mahulog ang sino man sa tukso o silo o bitag na nag-aangad na yumaman. Ito rin ay maaari nilang ikapahamak kung hindi po nila babantayan ang kanilang sarili sa pag-ibig sa salapi. Kaya nga po pinagwikaan sa huling bahagi po ng chapter 6 ni Apostol Pablo si Timoteo na pagwikaan po ang mga mayayaman. Ano po yung dapat niyang sabihin sa mga mayayaman? Kaya kung ikaw ay alam mo sa sarili mo na isa ka sa mga tao na pinagkalooban ng Diyos ng yaman,
Sabi po sa verse 17 ng chapter 6, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ang pag-iisip. Huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Binigyan ka ng Diyos ng yaman. Ang hirap po sa iba po sa atin, nakahawak lang po tayo ng medyo malaking pera o pananalapi. O nagkaroon lang tayo ng ganitong uri ng mga bagay na hindi tinatangkilik ng ordinaryong mga tao po sa ating lipunan. Grabe na po tayo magkaroon ng kataasan ng pag-iisip. Huwag daw tayong magkaroon ng mataas na pag-iisip. Ano pa po? Huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Kung ang basihan ng iyong kasiyahan, kagalakan sa buhay na ito, ay mga kayamanan na yan dito sa lupa, hindi po yan nananatili. Tulad po ng binanggit ko kanina, ito po yung nauubos. Huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Dapat tayong umasa sa giver, not on the things that He has given. Ano pa po, verse 18, na sila'y magsigawa ng mabuti. Hindi po katulad ng mga mayayaman ng panahon ni Santiago na walang ginawa kundi magpahirap ng buhay ng iba, manamantala. Sabi po sa verse 18, dapat po sila ay magsigawa ng mabuti. Na sila po ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yan po dapat ang ating pinagsisikapan. Kung ikaw lalo na sa iyong sarili, alam mo na ikaw to, ikaw yung isang uri ng mananampalataya o tao na pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan na makalikom ng yaman na sobra sa iyong mga pinagkakagastusan sa buhay, sobra sa iyong mga pangangailangan. Maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Verse 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila ay makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Napakalinaw po. Alam niyo po, maganda na pagbulay-bulayan natin yung 1 Timothy chapter 6 para magkaroon tayo ng tamang perspective about earthly treasures. Kaya nga po, 'di ba? Sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount na kinakailangan tayong mag-impok ng yaman hindi dito sa lupa kundi sa langit. Kasi nga po, ang yaman natin bilang mga mamamayan ng langit ay wala po dito kundi nasa langit. Alam niyo po, huwag din po nating pahintulutan, mga kapatid. Ito po ay nakakalungkot na ma-observe. Huwag nating pahintulutan na tayo'y madaya at tayo'y makapandaya ng iba dahil sa salapi o dahil sa pera. Alam niyo po, let's treat money o monetary resource as a God-given resource. Huwag nating hayaan na kontrolahin tayo nito.
hindi po tayo kinakailangan magdesisyon base dito sa pera. Huwag nating hayaan na dayain po tayo nito at makapandaya tayo ng iba dahil dito. Kung kinakailangan, meron pong ibang mga mananampalataya na napapatahimik ng pera. Kung kinakailangan mong gawin yung iyong responsibilidad, nakausapin ng gantong tao, alam mo na yun ang kalooban ng Panginoon. Pero dahil ikaw ay pinakitaan na ng pera, wala, hindi mo na nasabi yung iyong dapat sabihin. Nadadaya po tayo ng salapi. Huwag din tayo mandaya ng iba dahil sa pera. So, hindi lang po natin nakita yung kahulugan po ng pagtitiis. At sa huling punto po natin sa gabing ito, atin pong tingnan, ano ba yung pinanggagalingan ng ating kakayahan na magtiis? Ano yung pinanggagalingan? Bakit natin nakakayanang magtiis? At atin pong makikita dyan po sa verse 8 sa atin pong mga Biblia, sa atin pong teksto sa James chapter 5. Ito po ay nanggagaling, letter A, sa isang pusong matatag. Ito po ay nanggagaling sa isang pusong established. Sabi po ni MacArthur, it comes from a heart. Patience comes from a heart that is resolute o natatalaga. It comes from a heart that has a firm courage, hindi natitinag na katapangan and commitment. Ibig sabihin, to be patient pala. Para ka pala makapagtiis, para makayanan mo magtiis, it's really a heart issue and condition. Gaya na lang po ng iba pang mga karakter at pag-uugali na dapat nating taglayin at ipamuhay. Kaya nga po, di ba, sabi ng isang quotation, the heart of the problem is the problem of the heart. Yung pagkalagot at pagkaputol po ng PC po o ng tali ng ating pasensya ay kadalasang dulot po ng isang puso na hindi na italaga at walang desisyong manindigan sa tama. Kaya po hindi natin napipigilan yung ating mga sarili na magbanggit ng mga pananalita na nakasasakit sa iba at hindi nakakatulong sa iba dahil first and foremost ang ating puso ay hindi tama sa Panginoon. Kaya nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23, ito po'y alam na alam nating lahat. Keep thy heart with all diligence. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ang tanong, paano natin ito magagawa? Paano tayo magiging katulad ni Daniel sa Daniel chapter 1 verse 8 na nagsabi, siya daw ay nagpasya sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Paano nila nagawa ito? To guard their hearts.
Kapag tinuloy po natin yung pagbasa sa chapter 4 ng Proverbs, makita po natin doon kung paano nila yun nagawa. Sabi po sa verse 24, "Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid sa iyong mga mata, at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong mga paa sa kasamaan, upang atin pong maingatan ang ating puso ng buong sikap para mapanatili ang katatagan nito at hindi ito natitinag sa atin pong mga paninindigan. Kailangan po nating ingatan din ang ating bibig, mata at paa. Kinakaya po ng ating pusong maging matatag at mapagtiis dahil buo po ang ating pag-asa na nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po tayo tulad nung mga manunuya sa panahon po ni Apostol Pedro nung sinabi niya sa 2 Peter chapter 3 na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang mga masasamang pita. At anong sinasabi nila? Sabi po sa verse 4, "Saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang." Wala namang nangyayari. Anong sinasabi niyong may darating? Tayo po ay patuloy na may matatag na paniniwala at pananampalataya na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Na siya bilang Diyos ay wala pong kakayahan sa kanya pong kalikasan bilang isang Diyos na magsinungaling at hindi tumupad sa kanyang pangako na siya'y magbabalik upang tipunin ang lahat na nagsisampalataya sa kanya. Dahil sabi niya, upang kung saan siya naroon, ay doon din tayo pupunta at titira kasama niya magpakailanman. Because he is not a man that he should lie. Hindi po tayo tulad ng mga manunuyang ito. Inaasahan natin ang pangako ng Diyos sa atin, ng Panginoong Hesus mismo. Kung sa mga manunuyang ito, ang kanyang hindi mapipigilan at hindi inaasahang pagbabalik ay nangangahulugan po ng katapusan ng kanilang pag-asa. Wala na silang pag-asa. There's no second chance tulad ng ating pong mga naunang napag-aralan. Kung yan po ang kahulugan ng pagbabalik ng Panginoon, sa atin po na mga nananampalataya sa Kanya, ang Kanya pong pagbabalik ay katapusan din ng lahat ng ating paghihirap dito sa makasalanang mundong ito, kasama na po sa hamak at makasalanang katawan na to. Kaya buo po ang ating pag-asa sa atin pong hinihintay. So hindi lamang po ito po ay nanggaling. Yung kakayahan na magtiis ay nanggagaling sa isang pusong matatag sa verse 8. Pag binasa po natin ng 1 John chapter 3 verse 3, atin po makikita doon na ito rin po ay nanggagaling sa isang pusong malinis. Kasi po sabi ni Juan, ang sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, pag-asa ng muling pagpapakita ng ating Panginoong Hesus,
ay naglilinis ng kanyang sarili gaya naman ng hinihintay niya na malinis. Alam niyo po, ang lugar na inaasam natin someday ay banal. Ang mga tao po na ating makakapiling doon at kakasamahin doon pang walang hanggan ay banal. Ang Diyos din po na ating haharapin, sasambahin, paglilingkuran magpakailanman at kakasamahin magpakailanman ay banal. Isa po ito sa pinakamainam na paghahanda, mga kapatid, na dapat nating gawin. We must keep ourselves pure, unspotted from this wicked world and generation. At dito na po tayo magtatapos. Ilang mga application po dito para sa atin mga mananampalataya sa ikalawang main point po natin. Panatilihin po natin yung katatagan po ng ating puso sa pamamagitan po ng pag-iingat sa ating buong katawan. When we say, keep your heart with all diligence, hindi ka nakafocus sa heart mo. Ang kailangan mong bantayan, sabi nga nila, yung windows or doors papunta sa puso na yan. Just like your mouth, your feet, your ears. Pangalawa, sabi po ni Apostol Pablo, tulad ng ehemplo ng Panginoong Jesus, be ye angry, but sin not. Pwede daw tayong magalit, pero hindi tayo nagkakasala. Hindi po tayo nagagalit sa tao, nagagalit po tayo sa kasalanan. At sabi po doon sa Ephesians, kung babasahin din po natin, huwag daw nating hayaan lubugan yung ating galit ng araw. So kung kailangan isettle ito within the day, o kung alam mo, nag-start ang pangungusap sa iyo ng Panginoon, gawin na natin kaagad. Dapat ang pag-settle po nito ay with urgency. Be ye angry and sin not. Pangatlo, mamuhay po tayo na naghahanda sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang ating pong buhay, dapat ganun ang mindset. Ay, bubukas ko ang mata ko ngayon. Gigising ako ngayong araw na ito. Gagawin ko lahat ng kinakailangan kong gawin. At maghahanda ako o naghahanda ako sa muling pagbabalik ni Kristo. Gawin mo ang kanyang kalooban. Gawin natin ang kanyang kalooban. Gawin natin ang lahat ng bagay, maliit man o malaki, pang personal man o para sa ministeryo ng Panginoon, para sa kalwalhatian ng kanyang pangalan. Kasi when He comes, for us na mga mananampalataya, that's the time na ipagsusulit natin ang ating mga ginawa. Pang-apat, panatilihin po natin ang isang patutuong walang dungis. Blameless testimony. Hindi lang po sa mga kapatiran natin dito sa iglesia, lalong-lalo na po sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Bantayan natin ang ating patutuo. At panghuli, patuloy po nating asahan ang kanyang muling pagbabalik habang pinapanatili po ng isang buhay na malinis sa kanyang harapan. Dahil ang meron daw pag-asa, ang umaasa sa kanyang muling pagbabalik ay naglilinis ng kanyang sarili. Yung mga ibang punto po na pag-aaralan po natin ay babahagi ko na lamang po sa susunod nating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami
Nawa ikaw ang siyang nangusap sa amin sa mga talata pong ito na sinabi ni Santiago. Kung susuriin namin ang aming mga buhay, lahat kami marahil hanggang ngayon ay nag-struggle sa patience. Hindi kami, ang bilis naming mag-react negatively. Wala kaming pasensya sa mga tao sa aming paligid. Ang aming puso ay malayo sa inyo, hindi tama sa inyo. Hindi namin ito nababantayan. Kaya walang pinaguhugutan yung aming kakayahan na magtiis. Kausapin mo po kami patuloy at itama namin ang aming puso sa inyo. Tulungan mo kami na magtiis. Magtiis hanggang sa muli mong pagpapakita, hanggang sa muli mong pagbalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa Panginoon sa mensaheng ating narinig. Salamat po, Brother EJ, sa pagbabahagi ng mensahe na ito sa amin. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay magkakaroon ng prayer time sa kanya-kanya nating mga tahanan. Pagkatapos po ng prayer time ninyo, hilingin ko po ang isa sa inyong pamilya upang manguna sa closing prayer. Ilang mga paalala po sa mga nais pong magpatotoo o mag-testimony, mag-send lang po kayo ng video, audio recording kay Teacher Jeron. Ang ating offering para sa missions and evangelism ay ating ipunin at ibigay sa ating church treasurer. Maaari din po nating ipadala ito sa bank account o CC. Makikita niyo po sa screen ang detalye ng ating bank account. Iniimbitahan po namin ang bawat isa sa darating na linggo, June 7, 2020, 9 a.m. hanggang 11 a.m. para sa ating worship service live stream. Like and follow nyo lang po ang Facebook page ng Obando Christian Church upang maging updated po tayo sa ating live stream. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.